natin na mapapasa mo from one generation to the next generation. Ang gold usually po hindi po tumatagal ng gano'n. Kasi bakit? Binibenta at sinasandahan. May tayo mo sir forever. Yes. And after sales service po yan, can we ask that your shop be clean or yes po? Kami rin po yung mga customer namin na nagpapa-repair, nagpapalinis. Kami rin po yun. Basta chat lang po kami, dalhin lang po dito. Yun ang ginagawa. Pero yung pag mga ibang alahas po na hindi namin sa amin napili, medyo hesitant po kami kasi hindi po namin kabisado. Thank you. Thank you po. Hello, good evening. First of all, from GMA. Since natanong ko yung fact or meaning about diamonds being depreciating or appreciating ba talaga? May masasuggest ako sa mga gustong bumili. Paano sila makakonvince na it's a good investment? Nag-a-appreciate po talaga siya. Kasi ako po nag-start ng 2020, yung mga diamond stones po na nabili ko noon, kumpara po ngayong 2025, ang layo na po ng presyo. Ang napapansin ko po sa market natin, once tumaas ang dollar, once tumaas ang gold, kasama po yan. And then another one, it depends din po kasi sa kung saang bansa. Sa Pilipinas po kasi, this is the reality. Ang mga in-accept lang po kasi sa mga pawn shop is gold. Some, hindi naman lahat, but many of the sandaan, they don't know how to assess the diamond. They're always assessing the diamond as zirconia or pwede ng baso. Once they nakita nila yung alahas, hindi po nila tinitingnan yung bato. Ang lagi nila po ginagawa, tinitibang yung gold, yun lang po yung assess nila. Wherein, yun po yung hindi tama actually naman. Pero, wala naman tayong question doon kasi talagang gold sa lahat sila. What I can suggest is, doon po sa mga nagbebenta, meron po talaga mga sanlaan or mga buyer ng gold at diamond jewelry. Hanapin po nila, meron po talaga. Mga luxury, doon po sila magbenta. Like us, punta po kayo sa amin, ibenta din po sa amin, we are accepting buy and trade. May mga customer po kami na mga luma na alahas, as in mga luma ng mga designs, mga very, very old, just bring it to us. We are giving assessment dun sa gold and then gold sa diamond. Yung iba nagugulat, ganito yung presyo sa inyo. So, we are giving value to both items. Kasi sa mga current event ngayon, alam naman natin na medyo yung mga tao talagang yung mga mata nila nasa mga nagsa-sex ngayon. May nakita po ba kayong change, especially sa mga celebrities na nagbago, naging careful sa mga, especially sa mga jewelry na bibilihan dahil sa, alam mo yun, lahat sila tinitingnan talaga ng mga tao. Di ko masyadong kabisado po kasi yung mga celebrity na meron mga alahas na malaki. The ones na napunod na sa inyo. Yung sa akin naman po, wala akong masyadong nakita doon. Kasi I don't think naman connected sila sa mga ng issue mga celebrities namin. Wala po. Marami pa rin po. Wala po talaga ang connection. Actually, isip namin ito before, sabi ko, baka magkaroon ng epekto, baka bumaba. Hindi po, dumadami sila. Kasi I think this is the bare months na kasi. So, ito na yung, so, nung lumabas naman po yung mga issue ngayon, parang siguro, kung hindi bare months, baka, kasi ito na po yung time na talagang bilihan sila eh. And they don't care naman dun sa And lastly, ngayon po, nasa balita din na sobrang tumataas yung value ng gold. May nakita po ba kayo na rise pagdating sa pagbili ng mga tao sa gold or pagbebenta? Actually po, during my life, every life ko, binimensyon ko po yun. Kasi, nandito po ako sa industry na to, siguro isa po ako sa tao na nakaka-assess kung tataas yung gold or not. Kasi, I'm producing diamond jewelry. Ang pinaka-base kasi noon, ang metal namin is gold.
So before pa lang, mag-produce kami kunwari 3 months or 4 months from now, ngayon pa lang, bumili na kami ng mga gold. Ano na yan eh, talagang kilo-kilo. So alam ng mga factories namin, mga business partners ko na in time, ganitong buwan, business rising. So we know how to control when to buy, kailan mag-stop. So part na po yun ng aming business. So this is just in case sa mga viewers and buyers kung when to buy. Opo, I'm always telling them. Parang, nung dati nga, during my life selling, sinasabi ko, ay ganito yung presyo niyan. Binibigyan ko sila ng rough estimate. Parang this will be ganitong per gram. Tapos pag namatay yung month na yan, sasabihin na sa akin, ma'am, tama ka. Bakit, paano mo nasasabi yun? Because nandito ko sa business na to, nakikita ko parang bangko. Ang bangko po, di ba, alam nila yung market nung takbo ng dollar. Parang kami rin po, nakikita rin po namin yung magiging takbo ng gold and then diamond. So, in connection to that, sa mention mo na maraming bumibili ngayon. Sa buong taon, anong months yung mas maraming bumibili? Per months po talaga. Pero sa amin sa mga dogs, part po ng February. Valentine's. Pero tapos pag June po naman mga solitaire ring. Kasi May pala, may kasi may mga nagpo-propose. Tapos wedding ring naman, karamihan na lamat ng May, June. Kasi June sila magpo-propose, June brides. Thank you. Diba? Sa ngayon, ang pagkakaalam ko yung Paray Paris, mas expensive sa diamond, and Alexandrite. Pero it depends din sa klase ng bato. And then, actually, there's so many gemstones na mas mahal pa talaga. Minsan may mga value kasi yung di ba mga pinapa-auction. If you can see those mga auction houses sa Japan, sa Hong Kong, may mga ruby ang lalaki, binibenta ng billions. Yun kasi yung mga, parang yung, di ba may bag, na yung pinakaunang gumamit nun, that's why nabenta na. Parang ganyan din po sa gemstones. Kung halimbawa na lang po, sing-sing pala yung ni Queen, ganito. So pag binenta yun ngayon, iba yung value nun eh. So it's just doon sa gem, kung saan yung taong gumamit nun. Lahat po ba na diamonds, mga stones natin, may certificate when you sell them? Or... Yes, kami po dito sa Manaus lahat po meron. Kasi po mga Pilipino, gusto nila lagi certificate. Pero sa ibang bansa, they don't matter kung meron certificate or not. Because siguro dito naman, I know some of the people always in doubt, no? Totoo ba yan? So, we make sure na natin yung certificate. And then, it really matters kasi pag may certificate. Kasi pag binenta mo naman talaga, no need to explain doon sa customer mo, ano to. So, ito na lang, binigay ko sa certificate. No need for explanation pa. Kasi po, marami naman sa inyo na nag-live selling, pero it seems like you were one of the very few who really succeeded and kita naman po naman. What do you think it is about your selling style online? Bakit po sa tingin niyo kayo ano gusto mong bilhan ng ating mga netizens? Hindi ko rin po alam kung bakit gusto nila sa akin. Actually po yun po, isa talaga sa mission namin is we want to sell diamond jewelry na super affordable. Kasi dito po sa Manaus, kasi diba, usually yung iba po, yung hindi pa kami kilala, ang inisip na lang, ay ang customer niyan, mga high-end, mga higher class. No, it's not po. Ang customer po namin is we have mga yaman, mga high-end customers, we have the all status po ng buhay. Even we have our customers ng mga household staff, mga workers, so lahat po yung kinikater kasi ng Manaus. If one person wants to buy millions of pesos na worth na jewelry, ganito yung gusto niya, I can give to her. If the customer naman gusto ng ganito, if the customer naman ito yung budget, I can sell to her. So wala kami pinipiling customer. Very friendly po ang approach. Yes. And everyone needed the same. Yes. Isa po yun din. Sabi ko, no matter what kung gano'n ang klaseng customer ka pa. Kasi sabi ko sa kanila, ang happiness kasi ng isang nakabili ng 1 million sa happiness ng nakabili ng 4,890 is just the same. Yun po.
Question ko, isa sa nag-viral ninyo yung kay Giovanni na kung saan ang pinambayad niya dun sa jewelry ay sasakyan. So ngayon po ba, uma-accept na kayo ng ganyan na parang trade na lang siya, sasakyan or titulo, and if you can make kwento, ano yung nangyari? Actually, nung nag-start po kami sa gano'n, marami na talagang pumupunta. Even nagtatanong sa amin, pwede ba yung lupa namin ibenta kung mga celebrity? Pwede ba yung bahay? So nagugulat naman kami sa hello, okay, hindi ko dyan ka kumita. Pero actually, yung talagang hindi naman, in respect naman sa privacy nila, talagang we will not tell, the social media. May mga ganun talaga, after nun marami na talaga. May mga times naman na pag kaya ko, binibili talaga namin. Even sometimes, even mga gamit sa bahay. Kunwari, yung mga hindi nila ginagamit. Sabihin, ma'am, kasi may ganito ako sa bahay na design like this one, mga paintings or mga nasa mga gamit na hindi namin you want to buy. Tinitingnan ko, sabi ko, sige, maganda yun sa bahay ko. Kung kaya ko naman, sige, how much I will buy. Tapos, sige, bibili na ako ng diamond na alahas. Pero pag mga super laki natin namin kailangan, sabi ko, sige, I will just help you. Kung halimbawa sa mga customers namin na meron gustong bumili, edi, i-refer ko na lang sa'yo. Ano po nangyari? Bakit umabot dun sa part na kailangan lang yung card na yung pambayad ni Joman? Hindi naman, nagtanong lang kasi siya, no? Kasi nung time na yun, bibili siya, tapos sabi niya, ito tayo, hindi pa kinuha ko ano-ano. Sabi ko, wala naman kami gano'n. Tapos nagbibiro lang kami na parang, gusto mo sasakyan? Sabi ko, sige, ganito na lang, tanongin mo ko. Sige, okay lang ba na mag-content tayo, mag-vlog? Sabi ko, sige. So, nung time naman na yun, naisip, kasi si husband, nasa buy and sell. This is my business, ang business ng husband ko is for John Cars. So, nung time na yun, si husband po kasi, pag may nagbibenta ng mga second hand, sa sakit kinukuha niya. Sabi ko, okay, sige, I'll get na. Kasi si husband ang bibili. Hindi naman talaga ako, no? Ano ba yung pabili? Opo, no. May mga gamit na pinatutog, mga gamit na nila ginagamit. Kinukuha namin kung kaya. Pero pag hindi naman, hindi ka rin naman kinukuha actually. Ganun kadami na yung binili ni Jomari. And how about your experience? Konti lang naman po kasi hindi ba na-convert ka sa cash? How about your experience with Tita Annabelle? Kasi isa po siyang kilala pagdating sa alahas. Nagkaroon po ba, hindi po ba kayo na-intimidate or paano or natarayan? Kumusta po ang nangyari? Nung pumunta po siya dito, actually kinakabahan ako. Kaya syempre, di ba, knowing her, siya talaga yung pagdating sa diamond jewelry, parang isa siya sa haligi ng mga celebrity. Di ba, nagsusupply siya, even from Miss Nora Huerta before. Sabi ko, kinakabahan ako na. Pero nung nandito ko siya, iba. Mabait siya sa personal actually. Normal lang siya, lahat ng kailangan niya. And then, napaka-prangka niya talaga. So, kung ano yung kailangan niya, sasabihin niya sa'yo nung walang patigil. Ito yung kailangan ko, ano yung kailangan ko. Means marami yung mga celebrity na pumunta po sa inyo. Sino yung dream niyo mga celebrity na sana mapentahan ninyo at ano yung i-offer niyo? Sana Miss Marian Rivera. Kasi yun pa yung mga, tinitingnan ko yung mga celebrity na nagkilig din sa Diamond. So, yan sila Miss Marian Rivera, sila Miss Marian Rivera, pero I know may mga kaya silang jewelry, suppliers, and then who else pa? Sina Miss Cindy Pacquiao, kasi maliit ko talaga. West pa ngayon, may yung actually mga listahan, sabi ko sana makilala nila kami. Or kung may mga kailangan sila, I can give them ng kung ano yung needs nila. Yun. Okay, last question na lang po. Pag po ba sa TV, nakikita niyo yung mga celebrity, may naiismatan din kayong fake yung suot niya na jewelry. Sino yun? Marami po naman talaga. Meron po talaga. Pero it's their choice naman po kasi. It's their choice naman. Kasi, minsan yung mga, actually, minsan pag nakakausap ko yung mga celebrity, sila mismo, nagsasabi ko kay Miss Ara, sinabi niya na, pag meron siyang shoot, ginagamit na talaga cellphone niya, yung mga malalaki. Parang ang role niya is mayaman. So, meron siyang mga parang cellphone niya na jewelry, parang mas mukhang malaki yung bato. So, they're very honest naman to tell na yun ang ginagamit nila. Thank you po. Yan po.
Thank you, Chan. Okay na po ba? Ayan, okay. Last po. This is John Bueno po. Kumagkaw. Hello, ma'am. Good evening. Yes, sir. I'm very, very much interested in accessories and men's fashion. Kung kayo po ang tatanungin, among the jewelry that you have, ano po ang napakabagay for men? And ano pong masasuggest nyo na they should invest in? Sa lalaki na po. Kasi I'm sure marami po kayong mga babae customer. But how about sa men po? Actually, we have so many customers din na lalaki. Even my husband before, hindi talaga siya mahilig sa alahas. Ngayon, ang dami niyang ikaw. Ang dami niyang pulasan. May loop siya, may black diamond, may blue diamond, may green diamond. Wow. Lahat na. Even si Sir Marquez, nung pumunta siya dito, parang nung time na gusto namin bilan yung asawa niya, nung nakita niya yung green diamond stud namin, sabi niya, kunin ko to. So, pinalatan niya yung ikaw niya, sinunod na niya. Black diamond din sa lalaki. Mga studs. Black diamond, green diamond, blue diamond, we have that. And then, usually kasi, mga tennis bracelet, and tennis necklace, yung mga eternity na diretso lang. Actually, yung mga yun is unisex. So, if sa husband, sa wife, pwede nilang suotin. Kasi mga straight lang talaga yun na diamonds. Wow. Basta ang base lang is 18 karat din. Kasi both talaga yun, tataas. Like, meron ba tayong ballpark figure on like the starting budget for that? Mga how much? Actually po, yung presyo namin ng muna yung blue diamond natin nung nakaraan, that's only 9,990. Actually, good po sa vlog namin kay Mark Heras. That's green ba or blue? Ano lang yan, I think green ba yung nakuha niyan? How many karat yun? 0.50. That's 0.5. Naka 18 karat gold setting yun. That's 9,990 that time. But we don't have stock. Alright. Isa pa po ma'am, I'm probably planning to invest in jewelry. If that's the case po, mga magkano po kaya ang dapat i-invest ng isang tao? Or kailan po kaya yung right time na siguro ito na yung tamang oras para mag-invest ako sa jewelry? Wala po siyang pinipili kung kahit kailan mo gusto. Gusto mo siya nang yan na. Wala naman po talaga. Basta meron ang pili din. Kung kaya ng budget, diba? Parang meron ang excess. Buy it now. Kasi po talaga tumataas every night. Kasi meron times na sasabihin ng iba, I'll buy it next year. So ngayon, yung next year mo mabibilhin, yung presyo times 2. Even actually, mga staff namin, sila mismo dati, may mga jewelry kami na sila mismo bumibili, ma'am, bili ako nito. Pag dumating yung design namin, ang ganda ako, bili ako. Tapos minsan, meron kami nabasan ng isang sales staff namin, ma'am, gusto ko to, pero next year na lang. So, nangyari, after 1 year, yung presyo naging times 2. Sabi ko, dapat ko last year. Sabi mo, baka pwede bigay mo sa akin ng the same price last year kasi employee mo ako. Wala. So, talagang ang price, talagang tumataas. So, the right time to invest is now. Yes. Well, isa mo pong question na. Kasi, of course, marami na kayong naging mga customers. May natatandaan po ba kayo na yung kahit hindi po siya famous, may mga regular people na bumabalik po sa inyo ng paulit-ulit. And ano po sa tingin nyo yung dahilan kung bakit? Marami po talaga. Super. Yung iba ko karamihan, mga personal user lang sila. Tapos after a while, business na nila. Kasi dito po sa Maddox, sa super mura, makakapagosyo ka. Wow! Meron po ba yun? Napaka-copyright niya na po ba yan? Kasi yung tagay namin, another day. Wow. Okay. I'd be the person to like buy something from your store. Meron na po ba tayong upcoming na sale or like a special for the upcoming Christmas or this November bago mag-ano?
Before po kasi last year nag-sing kami part ng January ba yun? January. Pero minsan lang po talaga yun, once in a blue moon. Okay. Kasi sa dami po ng tao sa taas, sa showroom namin, hindi namin kinakaya pa yung mag-conduct ng ganong activity. Before, nung bago pa lang kami dito, kaya pa. Ngayon, hindi na. And then, pero lagi naman po talaga kami nakasale. Kasi yung mga sa showroom namin, ano po yung mga designs doon. During my life, marami akong designs na talagang minsan nababang ko yung presyo. Depende po pag puyat na ako dyan, kantok na ako. Parang bilisan na natin, I'm doing like, try to check me. I'm doing like tomorrow po, Wednesday and then Sunday. Talagang start po ako mga 6 p.m. hanggang midnight po yun po. And then, you cannot see my live after because deleted po. Yun, pag parang pinakauwi na, talagang ano yun. Pero nagsasita mo po talaga ako. Yung mga price namin, super mababa na yun. Talagang, ano ba. And we have so many customers din na bumibili sa amin. Even media, may mga media. Don't to mention. Dito po ba sila? Wala po. Actually, pag ginamit ko po yung name, kilala niyo po sila. And even mga celebrity managers. Okay. Ma'am, do you have like a website that people can go to research muna? Halimbawa, gusto nila mag-research about the certain piece na meron? Wala po actually. We have our website, but it's used for, ano lang, not for ordering. Okay. But yung sa live selling po ninyo, it's on Facebook and TikTok? Facebook lang po kami. Alright. May TikTok kami just for vlogging na po yun, wala pang selling po. Actually, because I don't want to put that sa isang website because we have so many resellers. If I will put that in one website, how can I help those resellers na gusto magbenta? So, ang mangyayari, kami nakikita para sila. So, I'm doing live selling. After ng live, deleted po doon because yung mga resellers nandun. So, yung mga resellers na yun, I don't want to, ayaw ko ma-access kami ng ibang customer nila. Okay. So, ang nagtsatsaga lang doon, syempre yung mga resellers na din. So, para hindi ma-double jeopardy yung mga, kumbaga yung mga customer din nila, makuha nyo rin. Alright. Congratulations po ma'am. And thank you for having us. Thank you, Jan. Actually, ang Facebook account nila ay meron ng silang 842,000 followers. Marami ba na? Nag-umpisa lang po kami niyan. Pero ang bilis po nga siya ngayon kasi in 2 months. 2 months pa lang po? Yung dagdag po ng in 2 months, ata 3 months nagdadag siya ng kalahating milyon eh. Wow. So, ibig sabihin ganun karami pala talaga. Kaya kasi may nasa 200 lang po yung part ng May ba? Nasa 240 lang yun before eh. Sa celebrity. Ganun karami ang interesado talaga sa dahil and ito ka naman po. Ayan, kaya kung mga ito rin, mukhang mag-i-invest na or nakaka-invest na. Anyway, marami kong salamat sa inyong lahat. Thank you for being with us. Sana po papitin ako sa December 4. Yes. Ulitin po namin on December 4, Sa December 4 po, actually that's our Christmas party, but we will be having our mini fashion show That's nice. featuring our jewelry sa December 4 here in Marikina del May event space kami. So I'm inviting